Ayan guys, nag-request nga po itong si Repchel Jokno na mailipat po ng custody, no? Itong si Madriaga. Nag-request na dito sa may House Justice Panel na mailipat nga siya ng kustodiya dahil kung matatandaan nyo, recently lang, di ba, may nagtangka na po sa buhay ni Ramil Madriaga sa loob ng kulungan. Parang gusto talaga siyang patahimikin. Ang reason din, isa pa sa reason kung bakit gusto ni-request niya ni Chel Jokno na mailipat si Ramil Madriaga, para po masiguro yung availability at syempre po pinaka-importante, yung kaligtasan niya. Para po sa nalalapit na hearing, dito nga po sa impeachment complaint ni VP Sara. Kung matatandaan nyo, nung nakaraan lang din, sufficient in form and sufficient in substance, yung ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Na-deliver at na-receive na nga po ng OBP ng opisina niya. Ito nga pong mga dokumento nung nakailangan niyang sagutin within 10 calendar days. And yun nga, nung nalaman mismo ni Congressman Chel Jokno, yun nga yung request niya na sana malipat ng custody. Kasi isa siya sa material witness para sa impeachment case ni VP Sara. Yan, sabi pa nga niya dito, may I also move that the custody of Mr. Ramil Madriaga, who appears to be a material witness in this impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, be transferred to the Committee on Justice to ensure his safety and availability to testify before the committee at the proper time. Yun yung sabi niya. Sabi niya pa dun sa isang letter, Jokno urged the committee to immediately compel the production of key records he said are necessary to fulfill its mandate of evaluating the evidence in order to decide if sufficient grounds for impeachment exist. To achieve this mandate and facilitate the proceedings, I respectfully move that subpoena duces tecum be issued as follows. Sabi pa, among the first documents sought are duly certified through copies of Duterte's statement of assets, liabilities, and net worth, with Jokno asking the Office of the Ombudsman to provide SALNs for the years 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022, for the committee to be apprised of the assets, liabilities, and net worth declared by the Vice President from the time she first entered public service until the present. So, nag-ask din siya dito sa may Anti-Money Laundering Council to submit a certification under oath on whether it has any records involving covered and or suspicious transactions linked to Duterte. Including na po dyan yung accounts in her name, accounts in the name of spouses Sara Zimmerman Duterte and Mans Reyes Carpio, account in the name of Duterte and Rodrigo Roa Duterte and other related accounts for the committee to evaluate whether she acquired ill-gotten or unexplained wealth and or failed to declare assets in her SALNs during the relevant period. Kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba nag-release sila ng SALN nila na alam naman natin hindi tugma sa lifestyle nila. At alam naman natin yung narrative na mahirap, na simpleng tao lang sila ay hindi talaga tugma. Yung binababayad pa lang nila dito sa abogado ni Duterte sa ICC, napakalaking halaga na po, hindi na po tugma sa mga SALN nila. Kaya ito po yung isa sa mga feeling ko kinakatakutan talaga ng mga Duterte na mabuksan yung mga lihim na bank accounts na sinasabi nga ni dating Senator Trillanes. Kaya nga aligagang-aligaga sila at parang takot na takot sila. Pero sabi naman nila, si Ramil Madriaga daw ay sinungaling at hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Pero taliwas ito sa nangyayari at kagaya nga niyan, parang may nagbabanta sa kanya sa loob. Kaya nga, nung nalaman ito ni Rep. Jokno na yung third and fourth impeachment ay sufficient in substance, nirequest niya na kagad na since material witness itong si Ramil Madriaga at matibay talaga itong kaso na to if ever na kumbaga masimulan na or mapag-usapan, kumbaga if masimulan na dyan sa Kongreso, napakalaking tulong nito, syempre lalo na sa mga kababayan natin para malaman talaga kung ano yung totoo. At yun nga, sana malipat na ng kustodiya itong si Ramil Madriaga para masiguro natin yung kaligtasan niya at yung availability niya doon nga po para sa magiging impeachment case, no? Pag nagsimula na po itong impeachment case ni VP Sara Duterte.